na salita ng ating Ama. Let's open our Bibles in 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Okay, kung nakita nyo na po, say amen. So let's read from makita. From verse 7. No. Verse 3. Yan pala, sorry. Chapter 3, verse 1 hanggang verse 7. 2 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang verse 7. Babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. Okay, so ganito po ang ating matutunghayan. Ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panganib or ang mga mapanganib na panahon, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mga mayabang, mga mapagmalaki, mga mapaglapastangan, mga masuwayin sa magulang, mga hindi mapagpasalamat, mga walang kabanalan, mga walang likas sa pag-ibig, mga hindi tumutupad sa kasunduan, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mga malupit, mga namumuhi sa mabuti, mga taksil, mga matigas ang ulo, mga mapagmataas at maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila ay mayroong anyo ng pagiging makadiyos, ngunit ipinapakilala nila ngunit ipinagkakaila nila ang kapangyarihan nito. Tanggihan mo rin ang mga taong ito or layuan, sapagkat nagmumula sa kanila ang mga taong pumapasok ng hindi namamalayan sa mga bahay at binibihag ang mga babaeng hangal na maraming pinapasan na kasalanan at inililigaw ang iba't ibang uri ng pagnanasa. Sila ay palaging nag-aaral, ngunit kailanman ay hindi nakaabot sa lubos na pagkaunawa ng katotohanan. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, Ama, sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon na kami na naman po ay makapag-aaral ng iba na salita. Panginoon, kahabagan niyo po kami. Sa aming po pag-aaral, buksan niyo po nawa ang aming puso't isipan upang sa ganon ay maintindihan po namin ng lubos ang nais niyo po iparating po sa amin. Tulungan niyo po kami sapagkat saganang sa amin, Panginoon, hindi po namin kayang maunawaan ang mga bagay na ito. Lalo tigit sa lahat kung ito po ay aming isa sa buhay. Lord, ano ba ang katigasan ng ulo, basagin niyo po ito, Panginoon. Dahil alam po namin na wala pong lugar sa inyong harapan ang kasalanan, sapagkat ikaw ay banal, O Diyos. Tulungan niyo po kami na kung saan kami po ay makasalanan at pinapaging banal po kami ng aming Panginoong Hesus. Kaya kami may kalayaan na makalapit, makatawag sa inyong harapan. Dalangin ko, Ama, minsan pa, ang pangalan mo lamang ang maitaas sa aming pag-aaral. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. The title of the message for today is very simple. How to encourage your pastor. How to encourage your pastor. Now, naintindihan po natin lahat na kapag tayo po'y mananampalataya kay Kristo, pumupunta po tayo ng pagtitipon to encourage one another. Tama po ba? So, kailangan yan sapagkat alam naman natin lahat na sa mundong ibabaw, wala pong maibibigay na anumang kalakasan sa isang mananampalataya ang mundong ito maliban na ang kalakasan ay nagmumula sa Panginoon. So, ibig sabihin, kapag tayo'y dumadalo ng gawain, at ang gawain na ito ay talaga nakakalugod sa Diyos, nagdudulot ito ng encouragement. Encouragement on how to live, encouragement on how to conduct our lives, practices. So, kapag meron po tayong church, naiintindihan natin, nagpapaalalahanan tayo, hindi ka na dapat nagsusugal kasi hindi tayo naniniwala sa swerte. Tama? Hindi ka na nagbabasa ng horoscope
Kasi hindi tayo naniniwala sa mga hula. Sapagkat alam natin na ang mga bagay na ito, hindi natutuwa ang Panginoon. Kasi kung gusto nating malaman ang hinaharap, mga kapatid, wala akong makakaalam yan. Kaya nga ang buhay ng isang mananampalataya, pinagkakatiwala natin sa Diyos sa pamamagitan ng paglakad ng may pananampalataya. So you have to understand that every believer in Christ, alam mo yan, should be aware na ang bawat isa ay nagpapalakasan po tayo. Kaso ang problema ganito. Kinakailangan nyo ding maintindihan na isa sa makikita nyo in the gathering is not just your fellow believer in Christ, but also, meron din kayong pastor. Amen? So, as much as, alam mo yun, we wanted to understand that pastors, they are called by God, di ba? Kumbaga, nagiging kalakasan sila. Kinakailangan nyo maintindihan na ang mga pastor ay limitado din po yan. Okay? So, kinakailangan nyo maintindihan na ang mga pastor ay nanghihina din po yan. Kinakailangan maintindihan, ang mga pastor nakakaranas din ng tukso yan. So, ibig sabihin, we need to encourage the pastor, we need to pray for the pastor, we need to obey the pastor kasi sila ang inilagay ng Panginoon. Amen? So, sa title pa lamang po, it's very simple, how to encourage your pastor. So, meaning to say, alam mo yun, kailangan din pala ng mga pastor ng encouragement. I'm not saying this, mga kapatid, to somehow, alam mo yun, magkaroon ng pagnanasa na encourage pa, which is, yun naman din dapat. Kumbaga, kung bakit ko po tinakil ito, mas maganda na hindi lamang ibang pastor ang nagtuturo nito, kundi yung pastor nyo mismo na ituro din po ito sa inyo. Okay? The need to encourage the pastor. Kasi itong letter na mababasa po natin, isang sulat ni Apostle Paul kay Timothy, encouraging Timothy na magpakalakas siya sa Panginoon. Pero hindi lamang yung angulo kasi na yung sasabihin ni Apostol Pablo, kundi magre-reflect din ito na ang mga sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang isang batang pastor ang nagpapakita na kailangan talaga ng encouragement ng pastor. Diba? So if the members, they are so focused with their own lives and without thinking na para bang pastor hindi siya nanghihina, di ba? Ang pastor hindi rin siya bumabagsak, ang pastor parang hindi rin nagkakaroon ng mga kakulangan sa buhay, meron din po yan. Ngayon, kung nakikita nyo ang pastor nyo na tumatayo, nakapagsasalita ng somehow, nakaka-encourage, di ba? Kinakailangan nyo rin po maintindihan na pwede kayong gamitin ng Panginoon bilang kalakasan sa kanyang mga lingkod. Okay? Amen po ba? So, hindi lamang pala sa kapwa mananampalataya tayo pwede makapagbigay ng kalakasan, kundi pwede rin po tayo makapagbigay ng kalakasan sa ating po mga pastor. Now, we're going to look at chapter 3 and chapter 4. Okay? But first of all, kinakailangan natin tingnan. Chapter 3 kasi sabi dito, ganito. Sabi niya dyan, ngunit alamin mo ito. Okay? So, Apostle Paul is giving warning to Timothy. O in a sense, kumbaga para matanggap natin ito o maintindihan natin yung pinag-aaralan natin, ito yung kinakaharap ng isang pastor. Kumbaga, you are an audience to a young pastor na ini-encourage ng isang matandang pastor. Pakitabi nga yung mga bata na yan. Okay, kahit mga anak ko yan, kung sila nakaka-distract, paalisin nyo yan. Sa harap, hindi sa loob ng church. Okay? So tuloy po natin. So, kumbaga, you are witnessing, okay, to some of the difficulties na kakaharapin ng mga pastor, o kagaya ito, ng isang batang pastor na pinapaalalahanan ng isang matandang pastor. Ano yung kakaharapin niya? Kasi sabi niyo, alamin mo ito na sa huling araw, darating ang mapanganib na panahon. Can you imagine that? So, the pastor is facing a difficult times na tinatawag. Okay? The pastor is facing difficult times. So ano dapat natin maintindihan dyan? Number one, we need to understand that hardships, okay, needs, we need to understand that pastors, we need to understand the hardships he needs to endure. Ayan. Okay? So as a believer, ano dapat natin maintindihan? We need to understand the hardships he needs to
to endure with people. Okay. So, malinaw na. Okay? So, sabi ko po kanina, sa isang pastor, kinakailangan niya ng encouragement. So, kinakailangan yung maintindihan na ang trabaho ng pastor, hindi ho kagaya po yan ng sa office. Hindi ho yan kagaya ng nag-aalaga, nagsosoga ka lang ng kambing, ng bibe. The pastors are dealing with people. You have read kung ano po ang naranasan ni Moises, tama? Diba? Moses, he has given all. Tandaan nyo, Moses is not a perfect man. Okay? He lost his temper. Actually, yung pinaka-weakness niya, he lost his temper. Actually, dun siya dinidil ng Panginoon eh. Okay? Bukod sa, alam mo yun, siya yung nagiging kasangkapan ng Panginoon, kinakailangan i-deal niya yon. Meron din dinidil si Moises personally sa harapan ng Panginoon kasi meron siyang kinakailangan baguhin at ipabago sa Panginoon. And I believe the experiences that he have with the Israelites, hinuhubog din po siya ng Diyos. But sadly, at the end of his life, bagaman naging masunurin siya, pumalpak, hindi siya nakarating sa lupain ng pangako. Sisihin natin, Israel? No, it's not. Hindi pwedeng sisihin ng Israel. Okay? Decision niya po yon. Ang dapat gawin ni Moises ay lubusan siyang magtiwala sa Panginoon. May mga pagkakataon na napagtatagumpayan niya naman tama? So, kumaga para bang talagang mediator siya, di ba? Lilipulin ng Israel, Lord, baka naman di ba? Alalahanin mo yung testimony, iniligtas mo kami, ano na sasabihin ng ibang tao. Pero meron talaga mga pagkakataon sa buhay na nasusubok ang kanyang patience, yung kanyang faith kay God. At isa na po dyan, nung dapat itinatanghal niya ang Panginoon. Okay? Anong ibig sabihin nun? When Moises serves the Lord in front of Israel, so dapat isineset aside niya muna, or rather, ididil niya muna yung kanyang sarili, ayusin niya muna yung kanyang sarili bago siya magpagamit sa Panginoon. Sabi kasi ng Diyos sa kanya, nagrereklamo na naman ng Israel. Okay, so kailangan pakilala mo ako sa kanila. So all you have to do, talk to the rock, and the water will flow out of the rock. Anong ginawa ni Moises? May bad trip yan. Naku pa nga siya sa buntok. Bisakay na naman. Pinalo niya yung bato. Nagalit si Lord. Hindi mo ako ginalang, hindi mo ako pinakilala ng maayos sa bansang Israel. Nang dahil dyan, hindi ka papasok sa lupay na pangako. Mahirap ang maging lingkod ng Panginoon. Kasi we're not just dealing people. The basic understanding dapat, siguro I can speak for myself, na dapat inuuna muna yung relasyon sa Panginoon. Lagi ko sinasabi sa inyo, tama? Kasi bago mag-minister ang isang lingkod ng Panginoon, haharap muna siya sa Diyos Pag umaharap yan sa Diyos, hindi naman niya harap bilang pastor. Umaharap yan bilang anak ng Diyos. Kung nagkakasala man siya in the pastoral leadership, hindi siya nagkasala as a pastor muna. Nagkasala muna siya as a child of God. So you see, you have to understand kung ano nga ba ang kalalagayan ng mga pastor. You have to pray for your pastor. Amen? Nagigets mo niyo? Kasi kung babasahin lang natin to as is, ito yung panuntunan ni Apostle Paul kay Timothy, madali lang yun Pero as a church member, you have to understand, ano nga ba pinagdadaanan na aming mga pastor? Hindi lamang yung simpleng, dapat natin silang panalangin, blah, blah, blah. Without understanding first, kung ano nga ba yung pinagdadaanan po nila. Remember, hindi po natin itinataas sa pedestal ang kahit na sinong pastor. Pero para mas maunawaan natin kung paano natin mamahalin ang ating pastor, gagalangin ang ating pastor, ipapanalangin ang ating pastor, unawain niyo muna ang kalalagayan po nila. Because they are not dealing in a such hardship na para bang mahirap lang. Actually, hindi lamang yun ang problema dyan The pastors are not dealing with difficult times, but most especially, they are dealing with difficult people. Remember, sa isang congregation, hindi para-parehas ang paglago. Okay? Hindi para-parehas ang mindsetting.
Remember ko, ang goal ko, mapasaya kayo lahat. Nako, baka patay na ako. It is the most stressful endeavor kapag pilit mong pinapasaya ang congregation. Kasi wala pa mo nakagawa nun. Gusto mo magpasaya ng iba, magtinda ka ng ice cream. Huwag ka magpastor. Kasi when we talk about being a pastor, a shepherd, in that sense, nangangalaga ng kaluluwa, so you will try to understand the flock. May mga flock na okay naman, may mga flock na talagang ugaling sheep talaga. Ano ba yung mga ugali ng sheep? Yung, alam mo yun, nahulog sa hukay, tatanggalin mo sa hukay. Maya-maya, nahulog sa hukay, tatanggalin mo sa hukay. Aba, gawa ng legal. Lagi na lang siya nahulog doon. Anong gagawin ng mga pastol? Ito ngayon. Okay, pastol ha. I'm not talking about pastor, pero pastol. Okay? Kumbaga, i-reflect natin to sa Diyos. Ang ginagawa niya, pag laging ganun ginagawa ng sheep, babalian niya ng buto. Kung bakit sila merong tungkod na may paganon, hindi lang basta trip yun. Ginagamit yon pag nahulog sila sa hukay, ihuhook doon yung sheep para iligtas. Pero paulit-ulit, ginagamit niya para baliin yung paa. Bakit? Galit ba yung shepherd sa sheep? No! Para, alam mo yun, hindi na siya magpatuloy pa na lagi siyang nahuhulog sa hukay. And when we talk about being a shepherd, hindi yun yung pastor, kundi ang Diyos po yun. Narinig po ba ako? Kapag ang Diyos, lagi kang, alam mo yun, nahulog sa hukay, lalo na kung sa Diyos ka talaga, hindi niya hayaan yun. Gagawin, babalian ka niya. Sasampulan ka niya. Hihintayin niyo pa bang sample lang kayo ng Panginoon bago kayo maging seryoso sa paglakad sa pananampalataya? Kung paulit-ulit na lang. Okay? Ganun ang nangyayari. So going back, okay, hindi madali ang pagpapastor because we're dealing about attitude. Hindi naman tayo nagdi-deal dito ng isang project lang na may gagawin tayo. Okay, sumunod ka man o hindi, okay, at least meron pa namang iba. Hindi ho yun. We are talking about Christian living. Okay? Isang klase ng pamumuhay na hindi para maging maayos tayo dito sa panlupa. Hindi po yun eh. Ang goal ng pastor ay maging maayos tayo sa harapan ng Diyos. Yan ang goal ng pastor. Kaya maraming pastor, they're thinking, total, alam mo yan, napakahirap kami sa inyo, we should get something out of you. Okay? Kaya naiintindihan ko yung mga pastor na lagi paalala nila, mga miyembro, alam niyo po ba ang birthday ng pastor mo? Nagbigay ka na ba sa naiintindihan natin yun eh. Hindi, mali. Dapat natin maintindihan yun. Kasi hindi madali ang pagpapastor. Ang pagpapastor ay hindi lamang magsasabi ka ng set of ideas na do's and don't. Hindi ganun yun eh. Kasi ang tao, ang gusto lagi niyan yung opposite. Bakit? Para may thrill ang buhay. Kaya intindihin nyo yung mga nagbabackslide minsan. Gusto nila ng thrill. Ang di nila alam, kakaharap nila ng thrill, yun yung isang bagay na ikamamatay ng kanilang, alam mo yan, buhay sa harapan ng Panginoon. Buti sana kung yung tipong simpleng pagtalikod lang, paano kung pinakilala mo lang ang sarili mo? Na kung bakit mo nagagawa yan, hindi dahil tumatalikod ka sa Panginoon. Ginagawa mo yan kasi ang totoo, hindi ka pa talaga nakakilala sa Panginoon. Kasi wala pa yung enjoyment eh. Wala pa yung commitment. Kapag ang isang bagay ay alam mong totoo, ilalaban mo ng patayan yan. Mahalaga sa iyo eh. Pero pag wala lang sa'yo, walang commitment. Attend ka lang, okay na yun. Palagay nyo, ang Diyos natutuwa lang sa kapiranggot na ibibigay mo sa Kanya. Hindi kailangan nyo ng Diyos. Ang kailangan niya, buo. Magbibigay ka ng konti kay Lord. Deserve ba ng Diyos ang kapiranggot? So kung hindi mo nagagawa ng tama ang ibigay sa Diyos yung nararapat na para sa Kanya, hindi ka paligtas. Ito ngayon nakakatakot. Sa kakasabi ko ng bagay na ito na paulit-ulit, nagiging sanay na ang tenga ninyo. To the point, ang sasabihin ng kaaway,
Ipaparamdam sa'yo ng kaaway. Ay, yan na naman sinasabi ni pastor. Tandaan ninyo, tuso ang kaaway. Yan na naman si pastor, tatakutin ka yan sa impyerno. No, hindi ka tatakutin sa impyerno. Ang mapalayo sa Panginoon, ang isa sa pinakapangit na mangyayari sa buhay ng isang tao. Sayang kasi ando doon ka na Nag-a-attend ka na, ba't di ka pa makakilala ng totoo? Nagigets po ba niyo? Kaya nga, somehow, ako'y natutuwa sa mga lumaki sa church na tunay ang pagkakakilala sa Panginoon. Naiintindihan niyo po ba? Yung mga nabinyagan sa church. Hindi tayo nagbibinyag, ha? Yung mga na-dedicate sa church. Although tatandaan nyo to, yung kasing pagpapatuloy natin ng paglilingkod sa Panginoon, hindi naman yan yung kaligtasan Pero yan ang katunayan ng taong ligtas. Kasi yung enjoyment mo nandoon Pansinin nyo yun, pinag-uusapan natin, pastor, pero kaligtasan pa rin, pumupunta pa rin doon. Balik tayo. So sabi ko po kanina, you have to understand that, or the hardships he needs to endure with people, okay? The hardships palitan natin, he needs to face, okay, with people. Hindi yung madali, kasi sabi sa verse 7, ganito, pansinin natin. Okay? Sila ay palaging nag-aaral, ngunit kailanman hindi nakaabot sa lubos na pagkaunawa ng katotohanan. Can you imagine that? Sa maniwala kayo at sa hindi, masakit sa isang pastor na makita sa mga nakadalo na ng pagtitipon. Na una, nakadalo ka na hindi ka pa totoong nakakilala sa Panginoon. At pangalawa, wala pa yung commitment mo. At pangatlo, yung tumalikod ka. Ewan ko kung naiintindihan nyo yan, pero sa isang pastor, napakasakit po niyan. Kaya kinakailangan ng pastor na encouragement. Kasi masakit sa kanila yun. Sa mga tumalikod, baliwala lang sa kanila Naninira pa nga Pero sa pastor, masakit po yun. Ako personally, ano ko yan tinitignan ko yan. Ayokong dibdibin, kasi nga, pag dinibdib mo yan, mapapadali ang buhay ng mga pastor. Sa totoo lang. So you need to be firm. Okay? So kinakailangan yung i-encourage ang pastor in dealing with this kind of hardship, with this kind of difficulty sa buhay na. Yun yung sinasabi ni Apostle Pablo. So sabi niya, na sa mga huling araw, darating ang mapanganib na panahon. Diba? Ang sabi dyan, perilous times will come. Kapag pinipreach ko ito sa ibang church, I'm dealing this with the kind of topic na nangyayari sa mga kabataan. Pero sabi ko nga, pinalitan ko yung anggulo. Gusto ko ipakita sa inyo na yung sinasabi ngayon ni Pablo kay Timoteo, kung magaganito mag-ready ka kasi di madali ang kakarapin mo. Yung mga makakasama mo sa church, anong sabi dyan, Verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin, okay, sa kanilang sarili. Provided kung ito man ay unbeliever or believer, hindi ito madali. At least mapalad tayo dito, may mga mananampalataya na. May mga batang pastor tayong sinusuportahan, gusto na mag-quit. Sina Pastor Jonathan, Pastor JP. Kasi ginagawa, hindi nila alam kung mag-a-attend. Alam mo yun? 3 lang. I don't know if you have experienced that, pero kung kayo mananampalataya, medyo, alam mo yun, papatuloy pa ba tayo? 3 na lang. Ewan ko lang kung naranasan nyo na yun, ha? Mapalad tayo dito, at least kahit pa paano sa prayer meeting, lumalagpas tayo ng 20. Sa totoo lang, blessing ho yun. Somehow, it gives us the idea that this church is true. Bakit?
Kasi sa bila ng ating mga pagsubok na pinagdadaanan, nagpapatuloy po tayo na kumokonekta sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya mahirap. So you need to understand, okay, the difficulties, the hardships a pastor need in facing with difficult people. Not just a difficult time, okay? Nahirapan lang kasi nga, may mga panapanahon din minsan na, minsan matino kayo, minsan, ewan. Di ba? May mga ganun eh. Meron talagang ganun, mga kapatid. So bilang leader, meron ka rin minsan grace. Tawag natin leeway eh. Pero mas gawin natin yung grace. Okay? Okay, sige. Baliw ka ngayon. Sige, pagbigyan mo na natin. Hindi ka nag-a-attend. Sige, tayo lang natin. Pero pagpe-pray pa rin kita. Papaalalahanan pa rin kita. Kagaya niya, may mga nagsabi sa akin na, Pastor, attend na lang ako. Okay, sige. Tignan natin ang kabaliwan mo na yan. Pero hindi ibig sabihin na pababaya. Pinagpe-pray pa rin ho yan. Kala nyo na pinabayaan. Hindi, pinagpe-pray pa rin. In fact, magpapatuloy ang klase ng paalalang ito hanggang sa dalawa lang ang mangyari in the end. Magbabalik sila or aalis na sila. Nagigets? Salamat kung nag-stay. At least, kahit pa paano, pinagpe-pray ko, Lord, sana kung hindi pa nakakilala, sana totoo makakilala. Para at least kung umalis man, dahil totoong nakakilala, maghahanap niya sa ibang church kasi totoo kang nakilala. Ang totoong nakakilala, hindi lalayo kay Lord. Ang totoong nakakilala kay Lord, hindi siya makukontento na nag-a-attend lang. Di ba? Alam niyo yung giving, alam niyo yung sacrifice. Tuloy. Pero pag hindi, burden ng pastor yun. Nagigets niyo? You have to encourage your pastor. Ano yung pagpe-pray ninyo? Sige nga, o sa mga ano pagpe-pray natin? Sana bigyan ng mahabang buhay, ng lakas, ng patience. Amen? Kasi lagi tayo nag-uusap about you. How about pastors naman? Isipin nyo na ang mensaheng ito ay hindi para kay Pastor Eric. Isipin nyo yung lahat ng pastor na nag-e-endure ng sobrang hirap in the ministry. They need encouragement. Amen? They need encouragement. Kasi, ano ugali ng mga to? Ayan o, may bigin sa sarili, may bigin sa salapi. Hindi nakapag-attend kasi may trabaho. Kaya yun ang unang ano ko po sa mga young people natin. Unahin ang nagbigay ng buhay kaysa sa hanap buhay. Aanin mo yung malaking sweldo. Nagsusupport sa ministry. Kung hindi ka naman talaga solid sa Panginoon. Anyone can give money. Minsan dinidikit lang natin, nagbibigay naman ng pera sa Diyos. Wow, utang na loob ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, ikaw. Naalala ko sa Ate Mardino nung nasa disyerto sila. Ang dami ng church na napuntahan itong mga to eh. Diba? Naalala, puro giving. May giving din naman dito. Kaso nga lang, mas pinapaunawa natin, una sa lahat, yung puso ang dapat ayusin. May giving naman, hindi naman aalisin ng giving eh. Paano magpapatuloy ang gawain kung walang giving? Tama? Pero ang tanong kasi nag-give sila, are they growing spiritually? Bagay, hindi ko pa rin natatanong kung nag-grow sila noon eh. Hindi ko alam eh. Diba? Pero kung sakasakali na sa pag-attend, walang paglago, walang kwenta ang giving. Nag-aaksaya ka ng oras, resource, relationship. Ang masakla pa niyan, giving ka ng giving. O, iba na nakikita mo ngayon. Napupunta lahat kay pastor. Diba? Laging ganun eh. Pero kapag tama ang puso mo sa giving, diba? Ang Diyos, sa Diyos ko to binigay, kung sakaling gamitin mo ito sa masama, pananagutan na ito ng mga may hawak. Sa malaga ako, naging tama ang puso ko sa pagbibigay. Okay, gets?
So, may bigin sa salapi, mga mayabang, mga mapagmalaki. So, I hope wala nang ganyan. O kung meron man, patuloy natin sinusuko sa Panginoon. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Yan ang mga imi-minister mo, sabi ni Apostle Paul. Ganitong klaseng tao. Mga mapaglapastangan. Ano yung mapaglapastangan? Mga walang paggalang, mga bastos. Okay? Mga masuwayin sa magulang. Diniin ko. Diba? Para ramdam. Yung utusan ka lang, nagtatransform yung mukha mo. From being an angel of light. Diba? From total darkness. Okay? Tawa-tawa kayo, baka mamaya may ganyan sa inyo. Mga hindi mapagpasalamat. Ando doon yan ha, baka sabihin nyo, ako na naman. O, baka pagalitan yung devotional leader ninyo. O karakal dapat pasalamat, magpasalamat. Mga rat-rat kayo tuloy. Hindi galing sa kanya, galing sa Bible yun. Masama bang paalalahanan ang isang taong dapat magpasalamat? I don't think so. Kasi dapat kasi innate na sa kanya. Somehow, bunga yun ng spirito kasi. Ngayon, kung nakakalimot, salamat sa Panginoon kung may nagpapaalala. So, ang sinasabi ni Apostle Paul, ganyang klase mga tao may ministeran mo. Okay? Tuloy. Mga walang kabanalan. Ano yung sabihin nito? Pag kabanalan kasi, you are holy, you are sanctified. Hiwalay. May separation lagi. Okay? Ang separation, sa barkada, pinapaging banal mo yung sarili mo kasi ayaw mo na sa harapan ng Panginoon, hindi magiging tama ang paglakad mo. Kapag mali yung barkada mo, hindi ka nagiging banal sa harapan ng Panginoon. Kapag hindi ka banal sa harapan ng Panginoon, hindi natutuwa ang Diyos. Hindi ito makukuha lang na pa-attend-attend lang. Hindi makukuha ng pa-attend-attend lang. Mga walang likas na pag-ibig, mga hindi tumutupad sa kasunduan ng church, mga mapanirang puri, kapampangan, mapanyira. Iba yung marites, ha? Iba rin yung mapanira. Magkaiba yon. Iba pa rin yung backfighter. Grabe, no? Mga walang pagpipigil sa sarili. Maraming klase ito. Ano yung mga bagay na hindi natin napipigilan ng ating sarili? Relationship, wrong relationship, masamang bisyo. Bisyo, hindi kagaya ng alak, sigarilyo. Walang kamatayang pagbibigay ng oras sa Facebook. Sasang-ayon ba kayong mali yun? Tahimik silang lahat. Kasi kung ang ginagawa natin ay hindi nakakatulong sa ating paglago spiritual, yung pagiging productive ng isang mananampalataya, nag-aaksaya ka ng oras, hindi yan nakakalugot sa Panginoon. Ngayon, tatanungin ko uli kayo, ang sobrang pagbababad sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, etc., ay kasalanan? Ang sagot ay oo. Mukhang nagdadalawang isip pa kayo eh. Oo, kasalanan. At ang sabi ng James, ang nakakaalam ng tama, ngunit hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Yan ang kinakaharap ngayon ni Pastor Timothy. So sinasabi niya, tibayan mo loob mo. Okay? Bagaman it addresses the people, sabi ko nga, binigyan ko ng ibang anggulo
Diyan yung kinakaharap ng mga pastor ngayon. Ang pastor hindi lang gumagawa ng mensahe yan. Diba? Binibigay nila ang kanilang puso, isipan sa mga taong ito. I'm not a perfect pastor. I'm trying to be. Believe it or not. Lately nga, di ba, na-invite ako sa iba't ibang mga churches to speak. May mga pagkakataon sa totoo lang. At aminin ko sa inyo. Hindi ko nararamdaman na magaling talaga ako. Ewan ko ba? Bakit ko nararamdaman yan? To the point na ayokong paunlakan ng invitation. Because I don't feel that I'm good. May mga pagkakataon, I don't feel that I am worthy. Hindi, sa totoo lang. Bakit? Ito kasi naisip ko kung magaling akong pastor, kung mabuti akong pastor, sana napapatino ko yung mga sa church. Bakit pa rin merong mga ilan-ilan? Ganun nararamdaman. Now, sagutin yung tanong. Kailangan ba ng encouragement na pastor when it comes to that? Hindi nyo gagawin niya for the sake of the pastor. Gagawin niya for the sake of your relationship to God. Kasi dapat niyong paniwalaan na ang pastor ay regalo sa church. Ibinigay. Actually, dami pa nito Ano yung mga kakarapin niya? Mga taksil. Sa verse 4, mga taksil. Alam mo yung taksil? Yung okay ka sa harapan mo, pero alam mo yun, pinapatay ka na nakatalikod. Taksil. Ano pa sabi dyan? Mga matigas ulo. May mga pagkakataon ako na pagdating sa katigasan ng ulo, mahaba ang PC ko dyan. Bakit? Matigas din ulo ko Pero, syempre, bilang isang pastor, alam mo dapat yung hangganan at alam mo dapat yung panuntunan ng Biblia. So, in dealing with this kind of attitude, sa isang mananampalataya, it takes patience to do that. Kasi hindi ka lang magiging pasensyoso sa mga miniministeran mo Magiging pasensyoso ka din sa sarili mo. Sa akin bilang pastor. Hindi naman pwedeng matigas ulo ng member, sasampalin mo na lang. Kung pwede nga lang Pwede ba? Hindi ko sumusunod. Tapos sabay sumo. Pwede ba yon? Sana lang. Kaso hindi pwede Hindi pwede. Tuloy na natin. Mga mapagmataas. Ito pa. Mga maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Imagine mo ang pastor, lagi nagtuturo, mahalin niyo ang Diyos, sundin niyo ang Diyos, sundin ang panuntunan. Aba, pagdating ng Huwebes, pagdating ng Lunes, mga demonyo. Pag sinabi mo yun, para tuloy ang dating, alam mo yun, masyadong perfectionist. Yan ang kinakaharap ng mga lingkod ng Panginoon. Nagigets niyo? So pinapakita ko sa inyo ngayon itong mga bagay na ito. Kumbaga, lumalabas tayo o nag-step away tayo from the situation for you to understand ano ba yung mga pinagdadaanan ng pastor. At kung paano sila encourage. Kaya pag may bumibisita ang pastor, encourage nyo sila kasi akala nyo lang nagpipreach lang sila. No! Marami dyan, basag-basag ang puso nila. Bukod pa dun sa mga pinagdadaanan na walang support, na hindi nyo alam, mga bumibisita sa atin, tamang-tama, na-invite natin kasi, alam mo yun, 2 days na silang walang kinakain. Alam nga naman ganun ang gawin ko, ano po natin bigay nyo kasi wala pang kinakain yan Hindi naman pwede yun. So, anong ginagamit kong term? Pwede po ba maging blessing po kayo sa kanila? Ako siguro, blessing na rin kasi, alam mo yan, somehow, andyan si Tita Rose, si nanay ko, di ba? Blessing yun. Pero syempre, bilang pastor, gusto ko rin naman kahit papaano, merong nagbibigay sa akin, may pang-offering man lang ako.
Alam niyo bang blessing ang nag-offering? Pinagpipray ko yun. Kaya minsan pag wala ako pang offering, talagang pinagpipray ko na lang kayo eh. Lord, sana magpalain yung mga taong ito. Try to bless your pastor. Amen. Kaya salamat sa mga naglilibre ng McDo, nagbibigay ng tagilo, pang breakfast, Tita Lulu, Tita Rose, walang sawa. Simple lang yan, pero sarap sa pakiramdam bilang pastor na mahal ka ng iyong mga, alam mo yan, kapatid kay Kristo. Binibili ako ng, ano yan? Milk tea. Nagbibigay ng mga boxer short, boxer brief. Oh, di nyo alam. Baka nagbibigay ng medyas. Although, syempre, masarap ding isipin na sana sa susunod, medyo tumataas yung level of giving. Pastor, luma na yung cellphone mo. Ito, iPhone 15, oh. Sarap pakinggan. Pero sa totoo lang, hindi yan ang pangarap ko sa inyo. Ang pangarap ko lagi, na natutupad naman, yung nagkakaroon kayo ng pagbabago. Yung mga kabataan tayo ngayon, yan, sina Darlene, sina Bien, sina Calix, and some of the young people. They are persecuted in their family and yet nagpapatuloy sila. Sabi ko sana makagraduate na rin sila na kagaya ng sa San Pablo. Kasi somehow nakagraduate na sila eh. Ang di lang sila nakakagraduate, yung hindi sila nakakalabas ng Holy Week. Kasi patay daw yung tubig, mga ganun. Pero yung fellowship ng gabi-gabi, okay naman na. Okay? Nakakatuwa yan. Tutuwa ako, may mga kagaya nung kay Ate Claribel, mga nagsusuko ng buhay. Alam niyo, di kayang bayaran ng pera yun eh. Ibang church, pinagmamayabang nila, ganda ng pulpit namin, oh. Ganda ng TV namin, oh. Ganda ng garahe namin, oh. Ako hindi. Yung miyembro namin, sinuko niya yung maling relasyon, oh. Yun yung pinagmamalaki ko. Yun yung kayamanan ko bilang pastor. Although masarap na naman tumanggap din ng iPhone 15. Baka naman sabihin nyo, pastor, pwede rin naman. Baka sabihin, kung kaya naman, bakit hindi? Tama ba? Kaya mga people, eto, simple lang to hindi dahil pastor nyo ako. Ugaliin nyo to. Pag bibili kayong merienda, isipin nyo yung pastor nyo. Hanggang sa pagtanda ninyo, bibili yung groceries, pastor kaya meron toyo, hindi toyong may suka, mga ganon. Sinasabi ko to, hindi dahil akong pastor niyo. Marami pa kayo makikilalang pastor. Be a blessing to the pastors. Amen? Amen. Kasi hindi madali eh. Ang sabi ng Apostle Paulo, ulitin ko sa huling araw, darating ang panganib na panahon. Kawawa naman itong batang ito. Kumbaga, ewan ko lang kung nag-asawa si Timothy, ewan ko lang kung kalbo din siya o nakalbo na maaga. Pero sabi ng Apostle Paul, mag-ready ka na Kasi hindi madali ang pastor. Kaya lang, pinagpipray ko mabuti si Dennis at si M. Kung sakali lang. Kasi malayo pa sila sa katotohanan. Okay? More discipline, more focus. Pag nakakita ng babae, nawawala sa sarili. Para yung asong nababaliw, hindi ko lang gagamitin isang term pa. Sarap sampalin. Pero we're giving grace to them. Mahal natin sila kasi nagsuko ng buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Sana tawagin sila sa paglilingkod talaga. Di ba, Itel, no? Tama naman, di ba? Si Itel talaga, masyadong seryoso sa buhay.
Okay? So, if you want to encourage your pastor, understand the difficulties or hardships they need to face with people. Hindi madali ang pastor. Pangalawa, we need to understand the heartaches that they need to endure in preaching. Okay? Kanina in people, now in preaching. Okay? You need to understand the heartache. Okay? Heartache, he needs to endure. Kanina, he needs to face. Ngayon naman, to endure preaching. Ngayon, we're going to jump in chapter 4, verse 2. Sabi dito, ganito. Okay? Preach the word. Okay? Be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Papasukin naman natin ngayon ang study life sa preaching ng isang pastor. Sabi dito, ganito. Ulitin ko ha, ipangaral mo ang salita, maging handa ka, napapanahon man o hindi napapanahon. Bakit? Sa palagay nyo, kailangan yung dumadating sa punto na ganado at hindi kayo ganado? Palagay nyo, pastor, hindi siya dumadaan sa ganung sitwasyon? Think of that. Yung hindi ka ganado mag-attend, hindi ka ganado magbasa, hindi ka ganado mag-devotion, palagay nyo ang pastor. Isipin nyo for a while. Kasi madalas, ang isip sa pastor, laging ready mag-preach, laging alive. If you only knew kung gaano kahirap ang mag-prepare. Kasi, para sa akin bilang pastor, hindi lang kasi ako basta umaharap sa tao, higit sa lahat, nananagot ako sa harapan ng Diyos. So, ang sabi po dyan, di ba? In verse 2 ng chapter 4, in season and out of season. Kumbaga, feel niya man o hindi niya feel, magpipreach pa rin yan. Ang sakit sa pakiramdam ko, personal na to, kapag magpipreach ako, na sa palagay ko, hindi ko naiintindihan yung preaching ko, may mga panahong ganyan. May mga pagkakataon na bakit ito yung ipipreach ko? Tama ba ipipreach ko? May mga pagkakataon na ready ako, pero walang response. May mga pagkakataon na hindi ako ready, pero maraming nabibless. Alam niyo bakit? Kamay yun ng Panginoon eh. Pero may mga pagkakataon minsan na hindi namin ramdam. Pero kung bakit namin yung ginagawa, not because of the feeling, because we wanted to obey. So ngayon, sinasabi nga ni Apostle Paul kay Timothy, dapat sa preaching, lagi kang ready. Ibig sabihin, lagi kang handa, anuman ang nararamdaman mo. Ang bigat ho nun. Paano ba yung gagawin niya? Tignan nga natin, tagalugin mo siya. Sabi himukin mo. Okay? Reprove. Pagsabihan mo. Rebuke. Reprove, meaning, yung mga bagay na sa palagay ninyong dapat nyong gawin, kinakailangan sabihan kayo doon. Rebuke naman, kapag may maling ginagawa, dapat sabihin. Bilang pastor ninyo, double challenge sa akin yun. Yung word na rebuke. Dahil hindi ko attitude yun. I am not a confrontational person. Pero tinatry ko na. Amen? Kaya gusto ko na nga manampal eh. Ayun, sabi dyan part yan. So kapag ang isang pastor hindi yan nagagawa, nako, delikado yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ano man ang ginagawa ko bilang pastor, ang tingin ko hindi sa inyo kundi sa Diyos. Mananagot ako sa Kanya. So kapag hindi nagagawa yan, kabigat yan. So babalik ko yung tanong, palagay nyo, kinakailangan encourage ang pastor? Paano may encourage ang pastor? Pag pinagsasabihan kayo, makinig kayo. Hindi yun lumalaban. Tataka lang ako. Most din ng mga lumaban sa mga pastor in the past, actually nawala na sila eh. Nawala na. Kasi ang mga lumalaban talaga sa mga lingkod ng Panginoon,
hindi siya nagkakaroon ng magandang bunga. Mag-retaliate man ang pastor o hindi, tandaan nyo to ha, kapag kinalaban nyo ang pastor, ang kalaban nyo ang Diyos. Hindi ko sinasabi to para si pastor hindi pwedeng i-rebuke. Hindi po yun ha. Kundi sinasabi ko lang na ang magiging attitude natin na bago nyo kalabanin ng pastor, kumakalabang kayo sa Diyos. So yun ang trabaho niya, to reprove, to rebuke, and then ang sabi dyan, no, palakasin ang kanilang loob. Sige nga, paano gagawin ng pastor kung minsan siya mahina din ang loob niya? Diba? Papasalamat kayo sa pastor ninyo, kung sakaling narinig nyo, magaling ang pastor ninyo, na-encourage kayo, na-inspire kayo. Palagay nyo ba, ang pastor, laging malakas ang loob, laging encourage yan? Palagay ninyo. So the question will be, kailangan ba ng pastor na encouragement? It is a resounding yes. Amen. Galing kasi hindi na lang sa inyo. Intindihin nyo din mga ilang bagay kagaya ng lingkod ng Panginoon. Palagay nyo ba laging malakas ang loob ko? No, not. Dumadating minsan sa punto, hindi dahil mayroong sitwasyon na nakaka-discourage dumadating talaga yung discouragement. Pag nagkukwentuhan nga kami mga pastor, okay naman ang lahat. Alam mo yun, okay sa church, okay sa family, pero feeling mo talaga, merong ganun. Hindi namin malaman, pero dumarating. Minsan, di namin masabi sa pamilya namin yon. Lalo na ako. Minsan, di ko nasasabi kay Ate Maika. Sa totoo lang. To tell you honestly, hindi ako nagsasabi ng mga bagay na nakaka-discourage sa akin. Totoo yun. Wala. Kahit sa nanay ko pa. Maliban na lang, binata ako nung nababasted ako, broken ako. Sinasabi, nanay, broken. Lahat kami yata dumaan sa ganun Si Jay, si Mel, lalo na yan. Ewan ko lang si Ace. Si Ace din yata, no? Ay, hindi. Oo. Si Ace kasi nagbabasag ng palayok yan Ay, hindi. Palayok ng paso. Agagalit sa akin yan. Oo. Dumarating talaga yun, yung ganong pakiramdam. I repeat it again. Palagay nyo, kinakailangan na encouragement ng pastor? Yes. Yung simpleng, alam mo yun, kamusta? Pastor, binilang kita ng Angel's Burger. Sa unang kagat, tinapay. Sa huling kagat, wala na. Puro tinapay lang talaga. Pastor, binilang kita ng ballpen, marker. Simple lang ito, pero alam niyo ang size ng sapatos si Pastor Ben? Size ng paa pala, sapatos. Size ng damit, size ng waist, kung bibilan niyo ng sintaron, ganun. Simple, pero ganun papakita ng pagmamahal. Anong gadget ang paborito ko? I'm not saying gadget na mamahalin. Mga simpleng air freshener sa kotse, mahalagang bagay na sa akin yun. Sa pagmamahal kasi, simpleng bagay Alala ko si Tita Rose. Ako kung nandiyan siya ngayon. Minsan, yung mga taong inaakala nating mayayaman na, simpleng bagay lang bigay mo, matutuwa na yan. Kaya Ate Rose, bilan nyo lang yan ng isang bundle na tuyo. Naku, tuwan-tuwa na yan. Anyhow, let's go back to the pastor. So, sa paghahanda niya ng message or preaching, paano makita yung encouragement ng pastor? Pag sinusuway kayo, makinig. Nung una ako sigurong preacher, eto aminin ko sa inyo kasi isang pamilya tayo. Ang nagsasabi ng tapat, kung matinik ay malalim. Mali yata Ang nagsasabi ng tapat, ayun, hindi makakarating sa paroroonan.
Ang tagal mong pinreach. Linggo-linggo yata. Tapos may na-invite na preacher. Tapos, sasabihin ng member, salamat, naintindihan ko yung message na yun. E ako bilang pastor, teka, isang buong buwan ko pinreach yun ah. And to be honest, kaya minsan doon ko naiisip, talaga palang ang preaching, ang preacher, ang tagapagsalita, ginagamit lang yan ng Panginoon. So every time we preach, lagi nakadirect ang preaching namin sa Panginoon as an offering. Kasi kung sa tao lang, nakaka-discourage yun eh. Alam niyo ba yun? Ewan ko kung may pastor na nag-address niyan, pero mausin ang kwentuhan namin ganun. Di ba? 3 buwan kong pinipreach yun. Yung samantalang bisita namin, pinreach lang ng minsan. Tuwan-tuwa sila, blessed na blessed daw. Samantalang ikaw na ilang buwan mong pinag-aralan, wala lang sa kanila. Nagigets? It's just a petty situation. Mababaw lang yun eh. Pero at least naiintindihan yung pastor. Nagigets? Hindi ko sinasabi ito dahil sumasama ang loob ko. Hindi ho. Pero kung doon ka magfo-focus, talagang masakit yun. Kaya nga, totoo yun eh. To preach in season and out of season. Amen? So, salamat pag may nabibless. Pastor, na-bless po ako. Malaking bagay sa pastor yun. Ako pag ganun, lagi kong tinitingnan lagi yung attitude. Huwag kang mayabang. Or, Lord, na-bless sila. Pero sa totoo lang, hindi ako yun, ikaw yun. Laging ganun ang sinasabi ko. Kahit sino pa mag-preach, okay yung nagte-testimony kayo, salamat kay Pastor, diba? Kay Pastor Ben. Pwede yung siyang kamayan, mag-bless kayo, Pastor, bless po ako sa mensahe. Hindi ba natin pwede i-practice yun? Diba? Amen? Heartaches he needs to endure in preaching. Marami pa yata yun eh. So sabi dyan, ipaunawa mo ang kasalanan, sabi ng verse 2. Magsaway ka, okay? Magsumamo ka ng may pagtatyaga sa pagtuturo. Akala nyo madali yun? Diba? Hindi mo madali yun. Kasi kung, let's say for example, sa isang congregation, paano ka magpipreach ng different experiences, different attitudes? Dealing with, alam mo yun, alangan namang, maya-maya, iiyak ka, mamaya, alam mo yun, mag-inspire ka. Hindi madali yun. Kaya kapag nakikita yung nakaka-bless ang pastor, galing yun sa Diyos. Anong gagawin ninyo? Aba, kung gusto yung ma-encourage ang pastor, huwag niyong tutulugan sa preaching. Amen? Diba, natutuwa ako eh. Natutuwa na natatawa. Kapal na mukha, kapag humikab ka, papakita pa talaga sa akin eh. Pwede naman gumanon sa, nga pa yan. Kita mo yung ngala-ngala. Kita mo, may tonsil pa nga eh. Next, if you want to encourage your pastors, okay, he also wants to hear encouragement by having fellowship. He needs to hear encouragement by having fellowship. Meron pa rin iba sa inyo hanggang ngayon na tatakot pa rin kay pastor? Siguro nasasabi ko to ngayon dahil somehow lumalago pa rin ako as a pastor. Eh. Pero mga nauna kasi medyo distant ang mga member sa pastor. Okay, maya sa pastor. Kasi mga pastor, kailangan din ho yan ng ka-fellowship. Hello? Ayaw maniwala? Let us look in, tingnan natin. Verse 9. Pakita natin. Verse 9. Chapter 4, verse 9.
Kailangan ba nila ng fellowship? Anong sabi dyan? Sabi niya kay Timothy to ha, sabi niya, sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon. Bakit? Nakakulong si Pablo kasi dito eh. Okay, house arrest. In fact, ito na yung pinaka-last letter na, in fact. Kaya nagbibigay na siya ng panuntunan eh. Imagine niyo si Pablo na to ha. Kumbaga sabi niya, uy, lagwa mo. Gusto niya ng ka-fellowship, gusto niya ng kausap. Sunod, 10. Mamadali. Iniwan na ako ni Demas. Okay? Dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig, nag-backslide. Pumunta siya sa Thessalonica, si Crescente naman ay nagpunta sa Galatia, at si Tito sa Dalmatia. Paul is longing for fellowship. How to encourage your pastor? Kwento ka naman sa kanya. Kamusta na ang buhay pananampalataya? Sino nang nanliligaw sa inyo ngayon? Pastor. Kasama yan sa buhay. Are you praying for that person? Ay, mga tipong gano'n na usap. Sa mga nanay, kamusta na yung mga kautangan sa buhay? How do you deal with such kind of situation that you're having right now? They're longing for fellowship. Bagaman siguro, yung level of experience, iba sa kapwa kasi pastor eh. Kaya ako, forgive me, church, if from time to time, kailangan ko pumupunta ng missions conference. Kasi gusto ko rin namang makausap yung mga kamukha ko din na pastor. Salamat, may na-attenan ako ng Martes. Bukas, may attenan uli ako eh. Kailangan ko yun. Hindi lang ko para may makausap. Para at least kahit paano ma-refresh yung utak ko sa mga bagay kasi nagpapalitan kami ng mga ideas in handling the church. Ako nagkukwento lang sa mga batang pastor. Hindi ko alam, kinukuha na pala nila yung style ko sa church. Kagaya ng Bread for Life, kaninang umaga, nag-chat lang yung magiging speaker natin sa anniversary, si Pastor Danilo Rayo, by request ng ating pastor, si Pastor Ben. Sabi niya, Pastor, pwede ba namin mahiram yung acronym na press? Tawa tuloy ako. Yun lang yung acronym. Sige po, Pastor. Tuwan-tuwa siya. Yung suot-suot niya ating Mardy, press. Kailangan kasi yun eh. Meron, si Pastor JP, si Pastor Jonathan, yung sinusuportahan natin. Kinuwento ko dito sa church, kapag hindi active, hindi makakatayo sa choir. Kinopya. Lilima lang yung nagko-choir. 4 doon, di active. Di isa na lang. Sabi ko sa kanya, kung kukopya ka, tanong mo muna, pambira, ubus tuloy. Hindi totoong nangyari. Ubus. Totoo. Sina Pastor Jeriel, kumukuha, hindi ko alam. Kasi nga, mahalaga sa amin ang fellowship. Mahalaga sa amin. So, paano gagawin natin? If your pastor, alam mo yan, needs encouragement, Pastor, kahit pang pagas lang. Pastor, pang merienda lang. Nagigets? Kasi yung susunod niya, tingnan natin ha. Okay? Kanina, hear encouragement. Okay, because they need fellowship. Pang-4, at di tayo magwawakas. Help them to develop themselves. Help them, we need to help them to develop themselves. Tignan natin sa verse 13. Okay? So, pinagmamadali sila. So, ngayon, kasi kailangan ng fellowship ni Apostle Paul. Kasi yung mga kasama niya, merong nag-backslide. Okay? Sino yung nag-backslide kasi nga uli doon? Si Demas. Parang sa church, maraming Demas. Di masaya, di masipa, di masuyo. Maraming Demas sa church. Di ba? Di masapok. Maraming ganyan di masapok. So number 4, okay, if you want to encourage your pastor,
We need to help them to develop themselves. Ano yun? So, tingnan natin. Sa verse 13. Tingnan nga natin, 13. Okay, so pinapabilis niya, punta ka na dito. Ngayon, pinapagmadali niya uli. So, pagparito mo dito, ano sabi dyan? Dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko sa Troas. Hindi sinabing pabili, kasi meron naman siya. But the idea is, may pangangailangan ng mga pastor. Sabi niya, dalhin mo. Ano yung balabal? Coat. Shawl? Basta. Kailangan niya kasi malamig, mag-winter na eh. So if you want to encourage your pastor, alamin mo kung ano yung mga kailangan ng pastor. Ano bang sabi dyan? Dalhin mo rin ang mga aklat, kasi yun yung paborito ni Pablo. Okay? Dalhin mo rin ang mga aklat, lalo na yung mga gawa sa balat ng hayop. Ang tawag dyan, parchment. Vellum. Okay? Yung kung saan sumusulat, kasi walang papel, agad nasisira, so susulat sila sa balat ng hayop, also known as vellum. Meaning to say, yung mga writings na nakapag-e-encourage, mas lalong ma-develop ang skill ni Apostle Paul, ayan o, kailangan niya. Every time I preach this passage, sinasabi ko sa church, yung pastor ninyo, gusto nyo mas gumaling pa sa preaching, regaluhan nyo ng libro. O di ka, bigyan nyo ng pera para at least mabili niya yung gustong libro para mas ma-develop yung kanyang preaching. Para at least, mga kapatid, sinasabi ko ito para hindi nyo na marinig muna sa ibang pastor, at least narinig nyo muna sa akin. Amen? That's how to encourage your pastor. Kasi sa church, hindi lang kayo nandito. Nandito ang Diyos sa pinaglilingkuran natin at merong lingkod ng Diyos na kasama ninyo na nakakaranas din naman ng discouragement. That is why they also needs encouragement. Amen po ba yan? Nawa, hindi lang sa akin, hindi lang kay Pastor Ben, maging encouragement po kayo sa lahat ng pastor na kakilala niyo. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paalala sa iglesyang ito. Father, we ask that you continue to bless us, to guide us, O God. Lord, tulungan niyo po ang aming mga pastor. Give them the patience, the wisdom. Guide them, O God, as they lead the church, to shepherd the church. Panginoon, buksan niyo po nawa ang puso't isipan ng aking mga kapatid na makita nila kung paano nila mamahalin ang inyong mga lingkod. Hindi ko po ito sinabi dahil ako po yung pastor nila o kasama namin si Pastor Ben. Kundi ito po yung nararapat sapagkat ito ang nais mo na gawin po namin bilang isang mananampalataya. Bless them, O God, and I pray that we continue to give you the highest glory na nararapat para sa iyo. And as we worship you, O God, help us to bless the men of God, the servants of God. Salamat po ng marami. Papuri pa sa salamat na binabalik namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at magandang gabi sa ating po lahat.